very beginning is illegal up to the end. Okay. Pinangahawakan nila yung 1949 case, yun pong Abilino versus Cuenco. Sapagkat ang provision po ng batas doon by the majority of the members. Ano ba? Dito po, yung Abilino versus Cuenco na yun ay inilibing na, ibinaw na sa hukay ng 1987 Constitution. Kaya hindi na po pwedeng gamitin yun. Bakit? Ano po ba ang sinasabi doon sa Article 6, Section 16, Paragraph 1? The Senate shall elect its officers by its own members. So, inilibing na po ng 1987 Constitution yung sinasabi nila na Abilino versus Cuenco. Ngayon, nilulisog ni Win Gatchalian ang pagiging Senate President pro tempore. Ako po ay nagpapaalala sa lahat ng empleyado ng Senado. Marami po dyan mga abogado rin. Alam ninyo, kapag illegal ang utos sa inyo, kayo ay hindi dapat sumunod. At kapag kayo ay sumunod, magkakaroon kayo ng pananagutan sa batas. Maliwanag na maliwanag po ang sinasabi ko. The Senate shall elect its officers by all of its members. Ano po ang ibig? Naglahat. 24. Ibig sabihin, majority ng 24 dapat 13. Meron pong kasunod na provision yun. Ano raw ang mga i-elect na officers, ha? Pakinggan po ninyo. Senate President, Senate pro tempore, Senate President pro tempore, Sergeant at Arms, at Secretary of the Senate. Apat po yun. Nag-elect sila nang wala namang majority by all of its members. Ibig sabihin, yung mga posisyon na yun ay void from the very beginning. Mula kahapon yung void. So, akin po sinasabi sa lahat ng empleyado ng Senado, magkakaroon kayo ng pananagutan kapag yung void na utos na yan ng mga void officers ay inyong sinunod. So, mga kababayan ko, maliwanag po ito. Ha? Yung sinasabi ng taga Wambol University. Taga Wambol University. Ano po? Wambol. Sinasabi niya, Abilino versus Cuenco. Ay nako, 1949 pa po yung kasong yun. Inilubog na. Yan, ay iniling na. Ano po? Nililing na ng 1987 Constitution. Yun. At sinasabing, by majority of all its members. Ibig sabihin, kung 24, dapat 13 ang mag-i-elect. Mga mahal kababayan, sana nagkakaintindihan na po tayo. Attorney Garin, total nandiyan ka na, abogado. Para ma-educate po kami lahat dito na hindi masyadong marunong sa batas. Paano kung hindi pa magdesisyon ng Korte Suprema at igigigit nila 12 kami, 10 kayo, kami ang masusunod? There is a usurpation of authority. Because hindi mo pwedeng baguhin yung provision ng konstitusyon. Maliwanag na maliwanag eh. Ano po? Una-una sinasabi nila, Abilino versus Cuenco. Kasi yung, alam kasi, nung matandang taga Wambol University, ano po, 1949, actually, yung nalolo niya na parusahan ng Supreme Court eh. Ano po? Anyway, yun po, batas na yun, ano po, decision ng Supreme Court, yun po ay wala ng effect ngayon. Sapagkat ang konstitusyon po ay nagsabi na, majority by all its members. So kung 20